Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solidor Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga Hebreo, Kabanata 9, talatang 22. Ito po ang sinasabi. Ayon sa kasulatan, halos lahat ng bagay ay nililinis na sa pamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kaniyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami po ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. In spite of the weather, O Lord, maulan, kasama ka namin, Panginoon, sa aming pagpapahinga. Salamat, O Diyos, sa pag-iingat mo. Salamat sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko, O Diyos, ang iyong pag-iingat sa araw na ito, sa ayong mga anak Panginoon, na patuloy pa rin ang ulan na aming nararanasan sa panahon ngayon. Ingatan niyo po kami, Panginoon. Ingatan mo po ang iyong mga anak, lalong-lalo na nung nasa mga malapit sa ilog, Panginoon, sa mga bangbang, sa mga kabundukan, sa mga karagatan, Panginoon, na ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Marami pong lugar na nabahaan, Panginoon. Lord, ingatan mo ang iyong mga anak. Tulungan mo sila, O Diyos, na sila po ay makaalis sa lugar na mabaha, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang mga karamdaman, Panginoon, dahil sa mga baha, Panginoon. Pagkos proteksyonan mo sila, Panginoon, iyong mga anak na ito. Tulungan mo ang aming gobyerno na matulungan ang aming mga kababayan na naroon sa mga baha. Dahil walang tigil ang ulan, Panginoon. Dalangin ko, Diyos, na matigil na po ito, ang ulan na ito, Diyos, upang ang iyong mga anak ay makapag-ayos ng kanilang mga gamit dahil sa mga baha na naranasan, Panginoon. Lord, maawa ka po sa iyong mga anak na patuloy na naghihirap, nakaranas ng kahirapan. Panginoon Jesus, ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming Ama. Kami po'y nagmamakaawa. Tulungan niyo po kami sa kalagayan ngayon, Panginoon. Panginoon Jesus, amin ding inilalapit ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang pagalingin, Ama. Patuloy mo silang abutin. Pagalingin mo sila. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman, O Diyos. Panginoong Jesus, lalong yung mga kapatid namin na nasa hospital, sila po iyong ingatan. Pagpalain mo po sila upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng lakas
kagalingan sa mga karamdaman. Gayon din po, Panginoon, ang mga kaibigan namin na sa kanilang mga tahanan na nagpapagaling. Lord, patuloy na kagalingan, patuloy na kalakasan ang ipagkaloob mo sa kanila, Panginoon. Amin din inilalapit sa inyo ang mga matatanda naming mga kaibigan, ang mga senior citizen. Patuloy mo po silang ingatan, lalong-lalo na sa panahon ngayon, Panginoon, na umuulan, malamig ang panahon. Lord, proteksyonan mo sila sa mga karamdaman, Panginoon, upang hindi sila magkaroon ng sakit, Panginoon. Kami din inilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin na patuloy pa rin nakahanap buhay kahit na malakas ang ulan, Panginoon. Tulungan mo sila, ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang pagbabiyahe patungo sa kanilang mga trabaho, O Diyos. Alam namin na may mga lugar na baha, Panginoon, nahihirapan sila makapasok. Lord, tulungan mo po ang mga kaibigan namin ito. Lord, maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at kapagligtas. Amen. What is the meaning of the blood of Christ? Yun po ang ating pamagat ngayong umaga. What is the meaning of the blood of Christ? Ano ang kahulugan sa dugo ni Kristo? Ang pariralang dugo ni Kristo, mga kaibigan, ay ginamit ng ilang beses sa bagong tipan at ang pagpapahayag ng sakripisyong kamatayan at ganap na pagbabayad sala ni Jesus para sa atin. Kabilang sa mga pagtukoy sa dugo ng tagapagligtas, ang katotohanan na siya ay literal na dumugo doon sa krus. Ngunit higit na mahalaga na siya ay dumugo at namatay para sa mga makasalanan. Ang dugo ni Kristo ay may kapangyarihang magbayad sala para sa walang katapusang bilang ng mga kasalanang nagawa ng walang hanggang bilang ng mga tao sa buong panahon. At lahat na ang pananampalataya ay nakasalalay sa dugong iyon ay maliligtas. Ang katotohanan ng dugo ni Kristo, mga kaibigan, bilang paraan ng pagbabayad sala para sa kasalanan ay nagmula sa kautosang mosaiko. Minsan sa isang taon, ang pari ay maghahandog ng dugo ng mga hayop sa altar ng templo para sa mga kasalanan ng mga tao. Sa katunayan, kinihiling ng kautusan na halos lahat ay linisin ng dugo. At kung walang pagbubuhos ng dugo, mga kaibigan, ay walang kapatawaran ayon sa Hebreo 9:22. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ngunit ito ay isang pag-aalay ng dugo na limitado ang bisa nito. Kung kaya't kailangan itong ihandog ng paulit-ulit. Ito ay isang foreshadowing ng minsan para sa lahat na sakripisyo na inialay ni Jesus doon sa krus. Ayon sa Hebreo 7:27, hindi siya katulad ng ibang punong pari na kailangang maghandog araw-araw para sa kasalanan niya. At pagkatapos, para naman sa kasalanan ng mga tao. Si Jesus ay minsan lang naghandog para sa lahat ng ialay niya
ang kanyang sarili. Di ba? So kapag nagawa na ang hain na iyon, mga kaibigan, hindi na kailangan ang dugo ng mga toro at kambing. Mga kaibigan, ito ngayon ang hamon para sa atin. Ang dugo ni Kristo, ang batayan ng bagong tipan. Noong gabi bago siya pumunta sa krus, inialay ni Jesus ang kupa ng alak sa kanyang mga disipulo at sinabi, ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos para sa inyo. Ayon sa Lucas 22, talatang 20, pagkatapos nilang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng dugo kung mabubuhos ng dahil sa inyo. Ang pagkabuhos ng alak sa kupa ay sumisimbolo sa dugo ni Kristo na ibubuhos para sa lahat ng maniniwala sa Kanya. Nang ibuhos niya ang kanyang dugo sa krus, inalis niya ang hinihingi ng lumang tipan para sa patuloy na paghahandog ng mga hayop. Ang kanilang dugo ay hindi sapat upang takpan ang mga kasalanan ng mga tao, maliban sa pansamantalang batayan, dahil ang kasalanan laban sa isang banal at walang katapusan na Diyos ay nangangailangan ng isang banal at walang katapusang hain. Ngunit ang mga handog na iyon ay taunang paalala ng mga kasalanan, sapagkat hindi maaaring alisin ng dugo ng mga tao, ng turo at kambing ang mga kasalanan. Ayon sa Hebreo, Kabanata 10, talatang 3, ngunit ang mga alay na ito ang nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon. Bagamat ang dugo ng mga toro at kambing ay isang paalaala ng kasalanan, ang mahalagang dugo ni Kristo, isang korderong walang dungis o kapintasan. Ayon sa 1 Pedro 1, talatang 11, alam ninyo kung ano ang ipinatubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinatubos sa inyo ay hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo ay nagbayad ng buong buo sa utang ng kasalanan na utang natin sa ating Panginoong Hesukristo. At hindi na natin kailangan ng karagdagan mga sakripisyo para sa kasalanan. Sinabi ni Jesus, naganap na habang siya ay namamatay. At ang ibig niyang sabihin ay ang buong gawain ng pagtubos ay natapos na magpakailanman, na nakamit ang walang hanggang pagtubos para sa atin. Ayon sa mga Hebreo 12, at hindi dugo ng kambing o ng guya ang dala niya, kundi ang dugo sa sarili niyang dugo. At sa pamagitan ng kanyang dugo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin magpakailanman. Hindi lamang tinutubos ng dugo ni Kristo ang mga mananampalataya mula sa kasalanan at walang hanggang kaparusahan, ngunit ang kanyang dugo ay magpapadalisay
sa ating mga budhi mula sa walang kabuluhang mga gawa upang tayo ay makapaglingkod sa Diyos na buhay. Ayon sa Hebreos talatang 14, sa pamagitan ng walang hanggang Espiritu, inialay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Ang dugo niya ang lilinis sa ating puso't isipan upang matalikuran natin ang mga gawaing walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Nangangahulugan ito na hindi lamang tayo ngayon ay malaya mula sa kinakailangang mag-alay ng mga sakripisyo na walang silbi upang matamo ang kaligtasan. Ngunit tayo ay malaya mula sa pag-asa sa walang kabuluhan at hindi mabungang mga gawa ng laman upang palugdan ang Diyos. Dahil tinubos tayo ng dugo ni Kristo, mga kaibigan, tayo ngayon ay mga bagong nilalang na kay Kristo. Ayon sa 2 Korinto 5, talatang 17, kami nakikiusap sa inyo, alang-alang kay Kristo, hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, mga kaibigan. Ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. At sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ay pinalaya mula sa kasalanan upang paglingkuran ang buhay na Diyos para luwalhatiin siya at tamasahin siya magpakailanman. Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa dugo na iyong inialay para sa aming mga makasalanan. Salamat sa pagtubos mo, nilinis mo kami sa kasalanang aming nagawa, Panginoon, na dapat kami, Panginoon, ang tumubos. Pero dahil sa pag-ibig mo sa amin, kami po iyong tinubos sa pamagitan ng iyong anak na napako doon sa krus. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan ngayon na nasalanta ng baha, Panginoon. Maari sila ay lumikas dahil ang kanilang tahanan ay binaha, Panginoon. Lord, ingatan mo po sila, O Diyos. Ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan. Ang aming mga kapatid sa pananampalataya diyan sa bandang Kawit, sa Noveleta, Panginoon, sa Cavite City, Panginoon, ikaw ang siyang patuloy na mag-ingat sa kanila. Ilayo mo po sila, Panginoon, sa anumang kapahamakan. Sa buong Pilipinas, Panginoon, ng mga nakaranas ng ganitong uri ng pagsubok sa buhay, patuloy mo po silang ingatan. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang lahat ng iyong mga anak, lalong-lalo na, Panginoon, na hindi sila nakakalimot sa iyo sa araw na patuloy silang humihinga, Panginoon. Ikaw ang kanilang sinasamba, ikaw ang kanilang pinupuri, magpakailanman. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.